Hello guys! Welcome back to my channel! It's me, Ann, ang bisdak na masipag gumala at masipag din magtrabaho. But for today's video, hindi tayo gagala at hindi rin tayo magtatrabaho. Storytelling lang tayo dito sa bahay ngayon guys. And for today's video nga talaga, ikukwento ko sa inyo kung paano mag-apply Poland. Kasi sa mga nagtatanong sa akin sa TikTok and sa Facebook, this video is for you, so you better watch it. So ayun na nga, hindi natin tatagalan tong vlog na to. Ang ikukwento ko sa inyo ay based on my experience. So, this is all for cross-country. Kasi cross-country ang ginawa ko from Singapore. And then sa Singapore ako nag-apply ng work papunta para dito sa Poland. So, ang pinakauna nyong gagawin guys, dapat hawak nyo yung passport nyo and pwede kayong lumabas ng weekdays. So, kailangan nyo yung support ng employers nyo kung hindi kayo magaling magsinungaling. Ako kasi nagpaalam ako from the start. Kasi nga, yun na nga ang pinoproblema ko, yung pagtawagan ka ng Poland Embassy for visa appearance is kailangan weekdays yun eh. So, and dapat may bank statement kayo at least 6 months with a minimum of 1,500 SGD. So, ayun na nga, makinig kayong mabuti ah. So, pag mayroon na kayo niyan, maghanap kayo ng agency. Kasi ang ginawa ko noon, lahat ng agency sa Singapore, nag-orient ako. Parang ginawa ko na lang siyang tambayan nung time na yun kasi wala akong magawa sa buhay. Ayun na nga. Then, marami namang agency dyan sa Singapore. Meron ding mga consultant, pero mag-ingat po kayo sa mga consultant kasi hindi niyo po sila nakikita. Which is, social media lang talaga sila nakikipag-coordinate sa inyo. So, kaya ang ginawa ko rin is, mas pinili ko na mag-agency kaysa mag-consultant. Consultant, mas mura yung babayaran nyo. Agency, mas mahal. Pero at least nakikita mo yung taong, agent mo, diba? So, pag may napili na kayong agency, mag-o-orient kayo. Umattend kayo ng mga orientation nila para malaman nyo kung ano yung proseso sa pag-a-apply. Kapag pag nakapag-orient na kayo, ayun na nga, nalaman nyo na kung paano mag-apply. So, the first step is magda-down kayo. So, kailangan nyo ng pera. Kailangan nyo ng pera, guys, kapag mag-a-apply kayo Poland. So, nag-down ako noon. Pag nakapag-down ka na, magsa-sign up ka ng biodata nila. And then yung biodata, i-market nila yan dito sa Poland para i-apply ka ng working permit. Kung ano yung company na kukuha sa biodata mo, bali yan yung company na mag-aasikaso ng working permit mo. Yun yung company na ilalagay dun sa working permit mo. Then, ako noon is 2 months lang dumating yung working permit ko. So, madali rin lang siya dumating kaysa sa mga kasamahan ko. And, kapag ka may working permit na kayo, punta na naman tayo sa second payment. Ang first payment at second payment is parehas lang yung halaga niya. And, ayun na nga, pagka nakapagbayad ka na, isiset ka nila lang appointment for visa appearance sa Poland Embassy. Sa visa appearance, guys, dyan na tayo magkakatalo-talo. Kasi, electronic draw po kasi doon. Sa kadalasan na talaga ng Poland Embassy, ganun ang ginagawa. So, kapag ka maswerte ka na maaga kang mabunot, swerte mo yon. Pero, may mga kilala din ako na halos 2 years na hindi pa rin sila nabubunot. Sa batch nga namin, ako yung naunang nabunot. So, ayun nga, 7 months lang yung inantay ko, guys. So, napakaswerte ko, thanks God talaga, diba? And, so, pag nabunot na yung name nyo, like, for me, nabunot siya ng mga, I think 1 week lang yung pagitan. Tapos, ito, nabunot na ako. Tapos, yung visa appearance ko is next week, ganun. So, kailangan mong mag-review lahat ng mga, yung mga nasa working permit mo. Kasi ilang page yun eh. Yung working permit ng Poland, guys, is hindi yung card na katulad sa atin. Kundi, talaga, makapal siya na papel. Ilang page yun. And then, yung mga name is naka-polish. Kaya, pag-aralan mong bigkasin yun. Kasi yun ang mga isasagot mo sa mga tatanong nila. So, parang mayroong ng night na hindi ako natulog ako mga alas 3 na. Kasi parang ang sarap mag-review sa gabi. Walang maingay, ganun. So, kinabisado ko talaga lahat na parang in-exam ko yung sarili ko sa harap ng salamin. Oh, ayun. Then, pag na-visa approve ka na, guys,
Weekdays yan na. Tapos, pagkatapos ng visa appearance mo, iiwanan mo yung passport mo for 14 days, babalikan mo siya. Tapos, malalaman mo kung approve ba or refuse. Kapag ka may tatak ng visa yung passport mo, ibig sabihin nun, approve ka. Pero pagka wala, bibigyan ka ng papel na refusal letter. Ibig sabihin nun, refuse ka. So, pagka na visa approve ka naman, guys, punta na naman tayo sa final payment. Yung final payment is malaki-laking halaga na siya. And, kasama na doon yung plane ticket mo at saka insurance. And pag nakabayad ka na ng final payment, ibubuka na nila ng ticket papunta dito sa Poland. So, ganun lang siya kadali mag-apply ng Poland. Kailangan mo lang ng pera, kailangan mo lang ng time, and kailangan mo ng makalabas na weekdays. Kasi nga, di ba, sa trabaho natin sa Singapore is nasa bahay tayo. Minsan, mahirap tayong makalabas kapag ibang araw. So, dapat, marunong kayong dumiskarte pagdating sa time na yan. Ako kasi, nagpaalam ako sa amo ko bago ko nag-apply. Kaya, free to go out ako. Pag sinabi kong, ma'am, may, nabunot na yung pangalan ko, pinayagan nila agad ako. Pinagdasal pa nga ako, eh. Tapos, yung sir ko, nagsabi pa nga na, wish you all the best. All the best, Joby. Gumanon pa sila sa akin. So, sana naintindihan niyo ang vlog kong to. And kung may mga tanong pa kayo, feel free to ask question in the comment. Huwag kayong mag-alala, guys. Hindi naman ako kumikita sa YouTube pong to. Kaso, may warning ako sa TikTok ko for now. Kaya hindi ako pwedeng magbigkas doon ng mga kung ano-ano na parang nagre-recruit. Kasi ayaw ni TikTok ng ganon. So, ayan. Thank you for watching. And that's all for today. And sana naintindihan nyo. See you next time. See you on my next vlog. Bye!